Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Ang kasalukuyang sitwasyon ay naglabas ng isang malinaw na sigaw ng pagkadismaya mula sa mga tao. Ang protesta sa harap ng Malacanang ay simbolo ng pagkakaisa ng mamamayan para ipahayag ang kanilang damdamin. Ang panawagan para sa pagbitiw ay tila nagmumula sa pananaw, hindi natugunan ang mga pangangailangan ng publiko. Ang mga salitang Lisus Mugs at Kuting ay maaaring matropikal. Nagpapahayag ng panibagong mga leader na sinisisi ng ilan sa umiiral na mga isyu. Sa kabilang neto, mahalagang magkaroon ng masusing pagsusuri sa tunay na ugat ng problema. Ang demokrasya ay nagbibigay ng plataporma upang marinig ang boses ng bawat isa. Gayunpaman, kailangan ang mahinahong diskurso upang maiwasan ang kaguluhan. Ang panawagan para sa pagbabago ay dapat laging nakaangakla sa tamang proseso. Ang mga solusyon ay hindi nagmumula sa emosyon lamang, kundi sa aktibong pakikilahok sa mga demokratikong hakbangin. Kung may pagkukulang, nararapat lamang accountability, ngunit kasabay na ito, mahalaga ring kilalanin ang anumang positibong nagawa. Dito nga natin makikita na talagang nanggagalitin na nga sa galit ang mga taong bayan dahil nga sa ginawa ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas na ito kay VP Inday Sara. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang tunay na susuportahan ng taong bayan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang mga problema ninyo sa buhay, tapusin na ang mga bagay-bagay na masakit sa inyong dibdib, idasal nyo lang yan dyan sa EDSA. Diba? Madali lang naman yan. Maririnig naman siguro tayo ng Diyos dahil sobrang aping-api na ang taong bayan. Kaya ipagpatuloy nyo lang yan. So tingnan natin, may kausap pa nga tayo kanina no? Na talagang pupunta nga daw sila. Mag-hi muna kayo kay Mahalika. Hello po. Ay, mag-ingat po kayo dyan. Mag-ingat kayo. Hindi kasama ko si Sam. Kumusta naman ang simba natin? Ang kate. Okay naman. Eto, busy. Nag-ano kami ng pagkain po. Nag-a-assist kami. Oh, wow. May pakain pa pala. Maganda. Ang ganda namang ano nito. Samba, may pagkain. O, di ba gano'n ang INC? May mga kapitbahay kami dati. Gano'n naman talaga dapat pag nagsisimba may pakain para hindi ka magutom. Kaya maraming salamat sa kay Gerald Flores at saka kay Janice Day. Thank you so much. So, papasambat pag kayo napuno nyo na yung kalsada, magpapadala kami ng maraming tubig, pagkain. Ayan si Cathy, pupunta dyan niya mamaya, sabi niya, So, yes. So, yan pala ang sitwasyon ngayon dyan sa EDSA, Mike? Oh, wow. Nagsisimba lang naman, kayo naman. Sino pa nagtatanong? Nako, pag bawal ang magsimba, ewan ko na, ha? Oo. Nagsisimba lang pala. Pag kawalan pa yung nagdadasal, ewan ko na lang talaga. So, dapat talagang pwede naman magsimba sa loob ng pwede naman magsimba sa kalsada di ba? Para mas maraming nadamay tayo. Kasi marami nang napapariwara ngayon, naging addict. Baka sakali pag nakita nila yung taong bayan na sama-samang nagpi-pray over, just join forces sila, di ba? Tama. Si Joey ba, sisimba din? Joey, nasaan ka? Hindi siya sisimba? Natutulog pa ata si Joey. Ano ata si Joey ng denomination na? Simba din, sumba. Oo nga habang nagsisimba sila, nagsusumba sila, di ba? Pwede yun. Ayan, Mike, anong sitwasyon? Ano yan mga taong yan? Yan, sila. Oh my Wala. God. Mga kabataan. Nahihilo na ako. Nakakatuwa din kasi at least yung mamamayang Pilipino is hindi pumupunta sa gusto ng peace, yung pagdadasal yung bansa natin sa kabuluhan, So nakakatuwa yan ang paraan nila para ipagdasal ang ating bansa para mapabuti. That's true. 'Di ba? Yeah.
Ngayon, pag kinontrol pa yan ng gobyerno, talagang may sapi na. Si Lucifer, Alam si naman natin. Lucifer, nandyan na. Oo. Asan pa si Inday ngayon, Sas? Davao, alam. Hindi. Nasa veterans pa rin ba siya? Kasi kanina may Senate hearing, di ba? Ay, may hearing sa ano. Ayan, patuloy na yung mga tao nakaputi. Parang meron silang meron yata silang color coding, di naman. Ayan, may mga nakaputi. Parang may may ribbon. May ribbon? Ano yan? Red ribbon? Sige, tignan natin Tignan natin ang mga eksena dyan. Nasaan na si JM? Anong ginagawa ni JM? Ito. Hanapin ko Oo, may mga vloggers ba? Sila Maui ba nandiyan dyan? Ano bang? Wala pa. So ito mga taong to dumadami Ito, talaga. mga vloggers to Yan, yung mga yan, Ito, yan. Yan yung kanina. Marami ng vloggers. Oh my God, mga palangga, kayo na lang ang iniintay. Ayan. May mga prominent ba na mga personalities sana na, pwede nating makausap? Pag may nakita ako, Ayan. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin ang misa. Tuloy-tuloy pa rin. Hanggang gabi daw to Hanggang gabi. Ano bang Tuesday ngayon, November 26? Baka Advent. Advent Day. Tama ba? Advent ngayon? Advent? So maghanap ka dyan, yung mga ate kanina, sana na-interview natin, kung ano. Maghanap ako. Sige. 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 So Sas, habang naghahanap si Mike, hanap ka na muna dyan, Mike. Sige, dyan ka lang. Dyan ka lang. Magbahan ka namin. So, Sas, ano yung mga revelation ni PRRD kagabi na nakita mo? For sure, napanood mo. Anong maiko-komento mo dyan? Ito si Agent. Wala naman siya masyadong revelation. Kasi alam na natin yung sinasabi niya ni President Duterte Hindi ba? Actually, ang bongga doon yung hindi na-audit yung newspaper. Yes. Exactly. Totoo ba yun, Cathy? Cathy. Oo. Kasi actually pwede yung i-audit i-call lang. Katulad natin, kinocall natin. Kung ina-audit nyo ang Vice Presidente na mas mataas sa speaker, dapat audit nyo din ang lahat. Kaalaman tayo, di ba? Ayan. Ito yung mga vlogger natin. Hello po. Ayan. Ma'am Salamat. Ma'am Cathy Binag, maraming salamat po. Hello? Nandito kami nakatutok sa inyo. At yung mga palangga nating OFW, at kami ay tutulong dyan sa inyo. Magpapadala man lang kami ng pagkain at tubig nyo dyan. Kung kayo Thank ay you po. dyan na kayo magpapasko. Kung dyan na kayo magpapasko. Fiesta yata dito, ma'am. Fiesta. May fiesta ba, Mike? Ayan. Fiesta yata, ma'am. Anong mga kaganapan? Mag-reporter ka nga, Mike. Mag-reporter ka. Dali. Ano ang mga kaganapan? Napadaan lang ako dito, ma'am. Tapos, nagsimba lang ako. Tapos, nagulat lang ako. Kasi parang, dire-diretso yung tao Hindi mo kasama si Attorney Glenn. Hindi, ma'am. Sabi mo kay Attorney Glenn, pumunta na siya dyan. Baka kailangan niya na rin magsimba. O kaya nga, siguro, punta yun. Baka na-traffic lang. Kasi nag-ano lang ako Ang traffic kasi sa amin Ma'am Julia, thank you. Ayan. So, kung hindi kayo aalis dyan, definitely kami mga Pilipino abroad, susuporta kami dyan sa pagkain at saka sa tubig. Basta, peaceful lang ang ating mga gathering, at magsimba tayo, humingi tayo ng tulong sa Diyos na sakaling, marinig ang ating mga boses dahil sinusuppress nga tayo ngayon At I hope ang ating mga military, baka hindi kaya ito yung result? Kasi si Pangulong Duterte, kinonsensa niya yung military kagabi. So, hindi kaya ito ay adya ng Diyos na magising ang taong bayan because of the statement of Pangulong Duterte na kayong mga military kayo, na kailangan ipagtanggol niyo yung Pilipino at ang soberenya at
kung kaya niyong magkaroon ng presidenteng adik sa susunod na alos 4 na taon, 'di ba? Ay wala nang 4 na taon eh. 'Di ba? Wala nang 4 na taon. 'Di ba? 3 something years na lang natitira, 3.5 years. Yeah. So I think baka ito yung SAS. What do you think? Ito kaya yung SAS? Kasi dahil sa statement ni PRRD, kaya yung mga tao ngayon narinig yung boses ni PRRD? Siguro. Pero ang ano ko talaga dyan is, kasi tama si PRRD eh. Sabi niya, ang makaka-resolve lang ito, military. Fractured na. Ang labo naman nun, na yung Vice President, nag-raise na siya noon na may threat sa buhay niya at ang pamilya niya. Dinismiss ni Marbil. Tapos yung spokesperson ng AFP, sabi niya, they stand behind the assessment of Marbil. So, yeah. I think baka ito na yun. Kasi grabe no, nilagay nila sa peligro yung buhay ng anak ni Inday Sara nung ni-release ng Malacanang. Malacanang ang may gawa no. Ang picture ng anak ni Inday nung papunta sa Germany at may kinasing si Inday at may ginurgur. May ginurgur sa AFP, okay? May ginurgur sa AFP ito nga nung few days ago na hindi maipaliwanag ng gobyerno kung bakit napatay ang isang colonel mismo sa loob ng kanyang tahanan diyan sa Aguinaldo, 'di ba? So, Mike, may mga sundalo ba tayo, pulis na pwede na lang makausap sila? Pero of sure, they're not allowed to comment. Baka matanggal sila sa trabaho. Baka masipa sila. Masipa sila, alam mo 'di ba yung namatay na PSG officer who was founded in Malacanang a few months ago. Yung pinag-usapan natin kanina, no? May bago na naman? Hindi. May konting bago kasi mayroon nagbigay sa akin ng information. Kagabi to actually. Sabi niya, meron kasing abogado ng militar na tagpo ang patay sa Camp Aguinaldo noong November 25, 2024. Sa Camp Aguinaldo, yeah. So sabi niya, connected ini sa young PSG officer who was founded in Malacanang. Oh my God. Na ni-news blackout ng CTTO man. Ni-news blackout, sorry. Oh my God. So maliban doon sa 2022 na alam namin ni SAS na may nagpagurgur, may namatay din na news blackout. Actually, itong namatay sa Camp Crame, news blackout din to eh. True. Ayan nga yun, sis. Oh my God. Kaya dapat nyo talaga po magsimba. Sa lahat po na nandiyan dyan sa EDSA, we'll try our best. We send you water. We send you help. Kaya dito sabi ko nga, wala nang tulugan sa mga palangga ko na nagbibigay ng tulong. Thank you so much. Andito kami sa, hindi na tayo matutulog hanggang Pasko na, no? Magreliebuhan na lang tayo, no? Hanggang sa... Parang gusto ko matulog kasi Ma'am Shi, nakatira ako sa China, bawal yung mga nagpapadagdag ng oras. Oo, alam mo ba, kwento ko lang kung gaano ka-strict dito which is also a policy of South Korea. And I think even Japan, na kahit sa labas kang mag-drogay, kahit illegal yun, tapos pag na-random tech check ka sa airport at positive ka, deport. Diyan sa Ateneo. Recently nga na-deport yung marketing executive ng Volkswagen. Yes. Can you imagine marketing executive ng Volkswagen, nag-pulburon, nag-cocaine sa Thailand. Yeah. Ngayon siguro ni-report ng mga polis ng Thailand sa China na ito yan dito. Deport ang lolo mo. Di ba? Sana ganyan din sa atin, Sana ganyan din sa atin, Deport. Bawal yun Bawal yun dito kahit sa South Korea eh. Bawal ang kanilang mga citizens na mag-emirate kahit sa ibang bansa pa, kahit legal doon. So, kaya bawal yan dito. Kaya hindi ako pwede mamshi ng reliebuhan kasi hindi ako pwede magpahaba ng oras.
Di bale, matulog ka. Basta sabihin mo lang kung gusto mo lang matulog. Ako, parang lalagyan ko na ng stick yung mata ko kasi excited ako dito sa magaganap. Kasi yung sabi ng ating field reporter, o di ba? May field reporter tayo. Instant field reporter. Si Mike, talagang dumadami yung mga tao. Wala ka ba nakikita mga military na nagmamarcha dyan para ipagtanggol ang ating soberenya? Lagi naririnig natin yan eh. Ipagtanggol ang soberenya. Ayan. Ayan. So, Mike, ba't madilim ka na? Ano ba ang mga kaganapan dyan? Si 167, hindi na nakabalik. Ano na? So, nga, teka lang. Baka may ganap dito sa bandang dulo. Update mo yung ating mga kababayan. May nagbibigay na ng to. Sa mga palanggang may restaurant dyan, baka naman pwede kayo magpadala din ng tubig o ng pagkain sa ating mga kababayan. Siyempre, magugutom sila, di ba? Sa pagsisimba at sa kanilang mga boses, panawagan. Basta peaceful lang kayo. Kasi nasa konstitusyon naman yan na karapatan ng mamamayang Pilipino na magbigay ng kanilang sentimiento o magpapakita ng kanilang emosyon na hindi na nila nagugustuhan na may presidente tayong adik, you know? So, I hope sa mga palanggang nanonood sa Maynila, ay nako, ano pang ginagawa ninyo ha? Magsimba na kayo ng bonggang-bongga at ng patuloy nating ipanawagan ng ating bayan dahil tayo talaga ay nalulubog na, hindi lang literal na nalulubog sa baha, sa bagyo, pero literal na nalulubog na ang inyong buhay. Tingnan natin kung meron ba dito mga nasa EDSA ngayon na nasa loob? Baka gusto nyong pumasok at magbigay ng ulat. Share natin yung yung mga nasa EDSA. Ayan yung StreamYard. Baka gusto nyo po maging instant field reporter. Instant field reporter. Pumasok kayo, bigyan nyo ng update ang ating mga kababayan. Pagkahaba-haba man daw ng pulburon, ano sabi? Pagkahaba-haba man daw ng pulburon, sa impyerno pa rin ang tuloy, sabi ni Dorina Rojas. Ayan. Kaya tuloy-tuloy po. Ayan. Thank you so much sa aking mga palangga. Ma'am Charlotte, Madam Ba, thank you so much. Si Ma'am Elvira Alvarez, thank you so much. Ayan. At ibagsak ang Marcos diktador. Kaya nga po, kung gusto nyo nang matapos ito, ang mga pinoproblema natin, sumama kayong magdasal. Dasal lang naman talaga ang pwedeng ang magiging solusyon nitong mga nangyayari sa atin. So, I hope yung mga KOJC, sama na rin na magdasal, doon. At mapakinggan yung kanilang ang bugas na tag-20 na kanta. Na-miss ko yun, mga sisters, na-miss ko yung kanta ng KOJC, ano daw? Please invite Miss Lorraine. Baka tulog pa si Miss Lorraine. Invite natin si Harry Roque. Invite natin sila. Tika, magpapasok tayo ng palangga ng magtestimonya. Okay, tingnan natin, may papasok ba? Wala Ayan yung link sa mga gustong pumasok na may kwentong Ning. Thank you so much, palangga. Okay, thank you. Okay. Hindi po ako alas dito hanggang Pasko dahil ayoko mag-bold star. So kailangan, bago magpasko, magkaroon na ng katahimikan ng ating bayan. Sama-sama daw ang ating mga Muslim brothers na kapatid, sabi ni Julio Casim. Nakita ko nga kanina, may mga Muslims brothers and sisters tayo doon sa EDSA. Sana pa-birthday nyo na sa akin yan. Birthday ko sa December 1. December 1, ayan. Ayan, sister. Ano ba, sister? Pupunta ka ba doon, sister? O magkukulot ka na lang? Tapos ka na magkulot? Tapos na, sis. Maliligo ako. Magbibihis ako. May pupuntahan lang ako. Babalikan kita. Pero hindi ko tatanggalin itong video para I can come back. Okay. Sige. Pero I think naman, Ma'am Shi, gusto kitang tanungin. At nasagot mo na to ng ulit-ulit. Pero gusto ko itang tanungin. Okay. Ibinahagi mo ang iyong alindog Okay. sa pamilyang ito, sa Marcos family,
noong ng ilang taon, siguro mga 10 years din, umabot ka rin siguro ng mga 10 years, no? Na ang 9 ingay, years. Magti-10 years na. Yeah. oo, na Uso na 10 years. na inaano ka nga ni di ba, ng Aquino administration, pero hindi ka naman nila binaboy ng Aquino Binaboy administration. ng ganito. Oo. In Ano ka fairness, lang, takot ka lang, nakakasuhan, na ganyan. Pero hindi ka naman binaboy-baboy. mhm. Ano ngayon ang iyong nararamdaman na ang pamilyang sinuportahan mo natin? Ito ni Cathy. Yes. Si Cathy Yes. naging membro Oo. na ganito yung ginagawa sa bansa. Naku, ano yan, Sas, very personal sa akin, no, yung pati yung tanong mo. Ano yung pakiramdam ko? Well, napatunayan ko na demonyo pala talaga ang mga Marcos. Kasi sa akin okay lang na ano tawag doon? Actually, it's not okay pala. It's not okay na sumuporta ka ng halos 10 taon na hindi ka nanghingi ng kahit anong kapalit sa kanila dahil naniniwala ka na akala mo ay maggagawin nila yung tama para sa bansa. At masakit. Dahil unang-una, nasayang yung pera ko, nasayang yung panahon ko, nasayang yung alindog ko. May mga panahon kasi na puyat ka, na sumusuporta ka. Pero I think it's God's will na mangyari ito, na magsakripisyo tayo, na budulin tayo para makita ng taong bayan na itigil nyo na yan. Yung Marcos. Sinabi na nga yan ng mga dilawan na never again Marcos. Tapos tayo, na sumuporta, na nagkaroon tayo ng hope, na akala natin na itong si Bongbong Marcos ay, gagawin niya yung maakukuha niya yung mga magagandang nagawa ng tatay niya at itatapon na yung mga pangit. Pero sa nangyari ngayon, ay kinuha niya lahat ng pangit at talagang, yung pagnanakaw nila, grabe, harap-harapan. At ang paghihirap ng tao, yung panggigipit na lang. 'Di ba? Actually, hindi lang yan ngayon yung simba na yan eh. Ang daming mga pagtitipon na hinaharangan ng truck, ng kung ano-ano, hinaharang, sinusuppress ang ating kalayaang pagpapayag. Napakasakit sa akin dahil sinayang ko ang pera at panahon dahil sumuporta ako sa adik na presidente. I think naman, Ma'am Shi, na ako nag-a-agree sa'yo na siguro may rason kung bakit ito nangyari. Kasi nakita na natin na ganito pala talaga ang isang Marcos. At ikalawa, nakita rin natin na ganun din pala ang mga dilawan. Yes. Pare-pareho lang pala sila. Nagsama-sama na silang dalawa. Kaya nga, alam mo, may mga nagko-comment sa page ko, dito sa profile ko sa Facebook. Yes. Kakamping supporters daw sila, pero hindi raw nila maintindihan yung ginagawa ngayon ng kakamping na nakikipagkampihan kay Marcos. Kasi nga, di ba, noong 2022, halos sabihin nila, itakwil nyo ang mga magulang ninyo na bumoto kayo ganyan. Marcos, true. Di ba ganyan ang kakamping noon? Kung yung magulang ninyo bumoto kay Marcos, itakwil nyo, Merut. Yes. Tapos ngayon ayaw nila magsalita. Tapos ngayon, bakit kakamping nyo na? Yung gusto nyo. Yun totoo yun. Walang prinsipyo, sis. Walang prinsipyo. Ganun Kasi yung walang paninindigan. Kasi may nag-away-away nga na pamilya dahil galit na galit yung mga pink. Bakit binoboto si Marcos? Pero nasaan na yung may rosas ang bukas? Nasaan na kayo? Di ba? Galit na galit kayo sa Marcos dahil tigdador, kawatan, lahat na. Pero nasaan kayo? Etong laban na to, it's not about Duterte. You know what? Itong mga pagdadasal ng taong bayan, na kunyari, si Marcos Jr. ay malunok niya yung laway niya, ma-overdose siya. Hindi naman guaranteed na si Inday Sara ang papalit. Hindi natin alam. Unpredictable yan, di ba, Sas? Ayan, si Sas, magaling yan. Pwede kasing hindi naman si Inday. Hindi natin alam kung ano maging fate ng bayan, kung ano yung i-adya ng Diyos. Pero yung importante, na hindi mo
hindi mo dinadaya yung sarili mo dahil hindi ka magsasalita, hindi ka magsisimba sa kalsada para ibigay ang iyong binuhos na lakas noong panahon ng kampanya na galit ka kay Marcos kasi diktador, dahil iniisip mo ang magbebenepisyo Duterte, mali kayo. Ang magbebenepisyo nito, taong bayan. Hindi ibig sabihin na kapag si Marcos ay nategi na or what, si Sara na kaagad ang papalit. Yun na naman ang aking opinion, Sas. How about you? Ako naman, sinabi na nga si Sara, di ba, wala siyang pakialam. Presidency, wala siyang pakialam. Kasi nga, di ba, parang si Sara ngayon, parang tulad natin na kailangan iwasto ang kasaysayan. That's true. Kailangan iwasto ang kasaysayan. Sinabi ni Sara na we made a mistake dito kay Marcos. Ngayon, hindi naman sabi ni Sara na siya ang papalit. Pwede naman na, pag halimbawa lang, no, na magkaisa ang taong bayan, na umalis ka na dyan, pwede naman na, paano na ngayon natin bubuin ang bagong gobyerno? Pwede naman magkaroon ng bagong uri ng gobyerno na mas makatao, mas responsive sa tao, hindi ba? Ngayon, kayo mga kakamping, mas matino naman talaga kayo dyan kay Marcos. That's true. In fairness, mas matino naman kayo mga kakamping dyan sa mga, lalo na yung mga vloggers ng kakamping, mas matino naman kayo dyan sa vloggers ng BBM ngayon. That's true. Pwede naman kayo, ganito, mas magandang forma ng gobyerno, ano bang gagawin natin? Kailangan presidente pa rin ba? Or maggagawa tayo ng panibagong forma, ng mas efficient na gobyerno, ganyan. Hindi ba? So, kailangan mong ayusin. Kasi hindi po pwede yung, nakita na natin kung gaano kamali itong sistemang ito. Pag pinalitan mo yung taong yan, tapos nakita nila na, kita mo si Romualdez nakakakamkam ng ganyang kalaki. Yes. Paano yung pumalit? Ganun din. Di ba? Nakakabago din, Mamshi. That's true. Kaya nga, hindi naman necessary na si Inday ang gusto natin. Ang gusto lang natin, mawalan tayo, wag tayo magkaroon ng leader na adik. Kasi kitang-kita nyo, ulit-ulitin natin, during the araw ng kagitingan, ayan, I think andito na si Mike, ayan, during ng araw, Mike, you're on, araw ng kagitingan, nakita nyo na yung white powdery substance sa nguso ni Bangag. Tapos ayaw nyo pa rin magsalita. Ako, sabi ko nga, I don't care kung sinong umupo, kung ang umupo dyan ay si De La Cruz, o si Juan, o si Pedro, as long as gagawin nila yung yung tama para sa taong bayan. Basta hindi adik. Basta hindi adik. Yun ang common denominator natin. Huwag yun. Ako pag sinabi ng AFP, sabihin ng AFP, mga kababayan, mga Pilipino, susumpa kami sa harapan ng watawat. Itataya namin sa buhay at kinabukasan ng aming mga anak. Sasabihin namin sa inyo, igagaranti namin sa inyo na ang aming commander-in-chief ay hindi nagko-cocaine. Ganun lang. Ngayon, kung nagsisinungaling sila, well, you swore before the flag of the Philippines and before the future of your children. So, ang GABA, hindi Saba. Correct. Ang GABA ay hindi magsaba, kaya naman, sa aking mga palangga ng mga OFW, mga taga sa Pilipinas, samahan na po natin ang ating mga kababayan na magsimba ngayon sa EDSA dahil nandoon sila ngayon. Actually, ako sabi ko, di ako matutulog. So like, ilang, anong tawag dito? Like 3 hours may gitna pala to. Actually, like 4 hours na ako, 5 hours na akong nandito dahil, sana, breaking news, marami ng tao sa EDSA, sabi ni Steven. Ayan, sana po pumunta na kayong lahat doon para, ipagdasal natin yung ang ating gobyerno, ipagdasal natin ang ating bayan na sana wag na tayong pamunuan ng isang adik. Hindi natin kailangan maging marahas. Dasal lang sapat na. Diba? Dasal lang sapat na at patuloy na, huwag kayong mag-alala, magpapahatid ang aking mga palangga ng mga pagkain, tubig dyan. Subukan natin makipag-coordinate sa ground kung anong maitutulong natin. At kahit na nagla-live tayo, ako naman ay nag-text, makikipag-text tayo dun sa mga taong mga nandoon. Ngayon, sa mga gustong, mga gustong pumasok, okay na nasa EDSA,
Ayan, baka gusto niyo maging instant reporter, nandiyan po ang ating StreamYard. You know? At sa ating mga kababayan na nagpapadala ng kanilang mga ambag para sa tubig, si Badang, si Josephine, si Ayen, si Asil, si Meryl Lou, ma'am. Okay. Si Ningning, si Franz, si Kai, si Juliet, si Adelina, Jason, Ellie, Ellie, Mamulieta, Perry, Janice, Gerald. Yeah, thank you so much. So, tignan natin kung makakuha natin si Maui. Ang alam ko, maraming ang mga vloggers doon, mga palangga. So, tignan natin kung ano ang kaganapan ngayon. Alright, so, pwede rin kayong pumasok, ano, yung aking mga palangga na kanina na gustong pumasok sa ating live. Ito, first time natin ginawa ito, na magpapaakyat tayo ng mga kababayan natin na willing magbigay ng kanilang mga sentimiento. Itong, ano na to? True. Itong, Hi, sis. yes. Yeah, Nakaligo yes, na ako. Aba, bilis. Akalain mo nakaligo ka na niyan. Oo. Oh, di ba? So, ako, magsasakripisyo tayo dito na talagang ipagpatuloy itong ating ano. Okay. Okay. Na-cancel daw ang hearing sa Saan? Congress. Okay. Kailan? Ayan. Today, sis. Okay. So, kailangan, nag-text lang ako kung may makuha tayong update sa kasalukuyan. Okay. So, tignan natin. Protect us, AFP-PNP, sabi ni Cybels Channel. So, sa kapapasok lang po, ang dami na po dumadagsana ang tao sa